kaya nyo rin gawin. Ayan. So, katulad ng nagtanong sa atin, sasagutin natin yan mamaya kung paano ang ginawang mga exercise sa ating kamay, kung bakit nagagamit na ng ganito. So, ayan, napapakita ko sa inyo mamaya. At kung bago ka ba lamang po sa aking channel, please subscribe at huwag nyo kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga video natin tungkol sa mga stroke, at inyo na rin i-share para maibahagi natin sa mga kagaya nating na stroke ang ating pagbangon, na unti-unting pagbangon. So maraming salamat at I love you all. So, alright, welcome back. At, ayan, ako tayo po ngayon na nakasuot ng cap at saka nakasalamin po tayo. Kasi po, kaya po ako nag-cap, hindi po nagagamit yung ating mga shortfit ayan po. Hindi ko po siya nagagamit kasi nga po, kaya hindi ko nagagamit ay may kulay ang ating buhok, sayang naman. Tapos yung kaya ko may salmin, ay ako po ay naduduling pa rin paminsan-minsan. Ayan po, idala ng aking pagka-stroke. Ngayon, papakita ko po sa inyo ang mga ilang exercise kung paano unti-unting nakabalik ang aking kamay. Ang aking pong kamay ay nakabalik po ng mahigit na pong 1 taon. Ayan. Mahigit ng 1 taon ako na stroke bago pa siya nakabalik. Ayan. Pero kung yun po ay in-exercise ko ng mga sa loob pa lamang ng 6 na buwan, nung ako'y na-stroke, ay siguro po ay mas madali siyang gagaling. Pero ginawa ko lang po ay sipag at tiyaga. Yan. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang mga ilang exercise na ginawa ko nung kaya ko po lumakas ang aking kamay. So, ipapakita ko po sa inyo. At yan po ay nung ako po ay mahigit ng 1 taon na na-stroke. So, ipapakita ko po sa inyo. Ito po ang una kong ginamit na pag-exercise para sa aking kamay for the beginner po. Yung bago-bago pa lamang po na galaw-galaw yung daliri, unti-unti. Ito po ang aking ginamit. Ang ginawa ko po, siya po ay pinisil-pisil ko. Yan. Kaso, yung aking daliri, yung intuturo, ay naiwanan na siya. Hindi na siya nagalaw man siya, pero mabagal siya. Ito po ang aking ginamit. Alam niyo bang hindi lang daliri ang pinalalakas nito? Pinalalakas din ito ang baraso. Ayan. At tapos po, pagka medyo nagalaw-galaw na po siya, lagi niyo pong exercise yan. Ayan. At saka, tinutulungan din po ng malakas na bahagi ng kamay yan. Iangat-angat dito sa ganito. Ayan. Yung stretching po, pabalik-balik lang. Yung katulad na pinakita ko po sa inyo mga video noon. Ayan. Tapos binubuhat. Ayan. Yun po ang ginawa ko noon. Tapos pagka nagalaw ng kamay, ito naman po ang sunod. Tapos po ang sumunod pong step, ito pong bola ay paglilipat-lipatin ng pwesto. Pagka yung lumalakas na siya. Ganyan po. Ayan. Dandahan. Tapos lilipat ito. Tapos bibitawan siya. Ayan. Tapos ililipat ulit. Ayan. Ulit-ulit lang. Ayan. Para lagi siyang may ginagawa. At gumagalaw din ang kamay. Pagkatapos po, pag siya po ay medyo lumalakas na, gagamitan po natin ng lalaktawan. Ayan. Nakaganyan po siya. Ayan. Tapos ililipat nyo po. Lalaktawan nyo po itong bote. Ayan. Pabalik-balik din. Ganyan. Pero, okay lang na masagay siya na, ayan, pag ganyan-ganyan, medyo nangangatal-ngatal pa. Ayan. Pag ganun-ganun po. Hanggang sa pataas siya ng pataas. Yun, basta ganun lang gawin nyo.
pataas siya ng pataas. Yan, parang ganito. Sunod di ganito naman kataas. Yan, lalaktawan yung ganyan. Basta pabalik-balik lang. Na masasanay din siya nasasanay din siya. Tapos ang technique doon, di ba, nangangatalang kamay mong ganyan, tapos nasama yung balikat Kasi nga, nakalak pa rin dito Ito natutulog to. Ayan. Pag nangangata. Ang technique doon ay, mag-concentrate ninyo ang inyong isipan na parang relax lang. Tapos hinga ng malalim, tapos sa kanyo gagawin yan. Magagawa niyo yun nang hindi nangangatal ang kamay. At siyempre, pagka ganun, kasama ang balikat. Kasi po, narito lahat ang bigat niyan At saka nandito sa may siko, dito, pag ganito. Ayan. Yung po mabigat. Kaya yun po ang tinitira diyan. At saka mahalaga rin na ini-stretch mo ang yung mga daliri. Ganyan din yan. Ayan. Tapos yung katulad na pinakita ko sa inyo noong unang video, at tinataas-taas din ang kamay na ganyan. Gawin nyo po yan, gawin nyo daily routine. Gawin nyo nang gawin yan, araw-araw, at yan po ay nasasanay din. Susunod siya sa iniisip mo, na halimbawa may dadamputin ka, susunod siya kamay. Pagka nasanay na laging ginagalaw at ina-exercise na ini-stretch na ganon. Ayan. Kahit pa siya ay matagal ka na stroke, ayan, yan po ay babalik pa rin sa dati pero hindi na po siya 100% kagaya nga na sinabi ko sa inyo nung una. Kasi nga, nanigas na siya. Pero yan po ay huwag tayo mawawala ng pag-asa kasi po yan ibabalik. Bakit ko sinabi ang mga bagay na yan? Kasi po yan ay related sa tanong ng nag-comment sa atin at atin pong sasagutin. So, ito po ay nagtanong sa atin na nag-comment po sa atin. Ang sabi po niya ay, hello po, new subscriber niyo po ako. Salamat! Thank you very much. Tanong ko lang po kung anong exercise ginawa nyo para maiangat nyo yung kusa, ang baraso o kamay nyo. 2 years stroke survivor na din po ako. Matagal na. Hindi ko pa po kasi maiangat braso ko. Nagagalaw-galaw naman po yung kamay ko kahit paano at yung mga daliri ko medyo matigas pa at matigas pa ituwid. Sana masagot nyo. Salamat po. So, yun nga, yung pinakita kong exercise, yun ang gagawin mo. At mahalaga din na hindi naman parehong kamay mo baldado Ang isang kamay natin ay malakas. So, kagaya na sinabi mo, 2 years ka na recover, medyo matigas na yan. So, kailangan lang din yan ay tiyaga at sipag. So, kagaya na sinabi ko, pwedeng pinakita ko kaninang exercise, yun po yun. At saka, inyong ini-stretch, ganyan, lagi siya. O, ginaganyan. Ayan. Basta tuwing umaga, yan. Isama nyo sa inyong daily routine ng exercise at mapapansin ninyo na may unti-unting ipinagbabago rin yan. Ayan, kahit matagal na yan. Kasi nag-lock na yan Ang titirahin mo dyan ay ang balikat. Ang balikat, magaganda rin na pipisil siya o nahihilot siya o hindi ka siguro nagpa-therapist kaya tumigas na ng ganyan. Mahalaga rin kasi na may therapist ang isang stroke patient para nabibigyan ng tamang exercise ang mahinang bahagi na tinamaan ng stroke. Ayan, kagaya nitong pagtaas, ayan, ginaganyan-ganyan dapat yan, tuwing umaga. Ayan, ganyan. Paulit-ulit. Ayan, at yan ay babalik. So, sinabi ko naman na 2 years, matagal na, nanigas na, pero bagamat ganon, huwag ka pa rin mawawala ng pag-asa. Kasi ako nga, isang taong mahigit pero ayan, naitas ko na. Mangyayari rin ito sa iyo. Basta magtiwala ka lang sa sarili mo at isama mo lagi sa daily routine, araw-araw, na lagi mong i-stretch ang iyong kamay. Ayan. At saka, may mga tamang pesto rin yan sa pagtulog
Lagi siya kasing nakaliko siguro ng ganyan, nakabengkong. Pagkano, pwede mo siyang diretso nga na ganyan, katulad ng sinabi ko nung una, daganan mo na mabigat na bagay para nakadiretso siya. Daganan mo ng rep. Hindi, daganan mo na mabigat. Yung unan, doble mo yung unan, mabigat na ganyan. At saka paminsan-minsan, kung may ganyan mo na nakahiga, patungan mo ng ulo, nakaganyan. Ayan, ma-stretch din siya. So, babalik din niya sa dati, huwag kang mawala ng pag-asa. Kayang-kaya yan. So, ayan po ang aking sagot at maraming salamat sa iyo, Miss Cheche. So, ang sunod po na comment ay galing kay Manuel Enero. Ayan, si Manny January. So, ang tanong po niya ay ganito. Kuya, tanong ko lang, nakakatulog ka ba ng tama sa oras? Ano gamot yun? Anong tiway? Anong gamot ko? Anong ginamot ko saan? Sa hindi pagtulog? Yes, ako po hindi rin na masyado nakatulog noon. Pero ako po noon ay kumonsulta din po ako sa aking doktor. Tinanong ko rin po ang mga bagay na yan. Yan po pala ay kasama rin sa mga nai-stroke. Ayan. At ang ginawa po ng aking doktor ay binigyan po ako, piniresetahan niya ng gamot para sa pagtulog. Pampatulog po. Pero yun po ay recommended ng doktor. Kaya okay lang siyang inumin. Hindi po tayo pwedeng uminom ng gamot na bigay lang ng kung sino-sino. Kailangan po atin din po nga i-recommenda sa doktor kung ano yung ating nararamdaman kagaya ng hindi makatulog. Ako po ay nagpakonsulta noon sa doktor. At ako po binigyan niya ng gamot. At ngayon, yung ibang gamot ko naman, ay ipapakita ko rin sa inyo ang mga iniinom kong gamot. So, kakailanganin po ko po ang tulong ng aking therapist. At ipapakita po niya ang mga iniinom ko pong gamot. So, morning. Yes, pinapakilala ko po ang aking pong therapist, ang aking butihing may bahay. So, yung pong mga ininom kong gamot na nabanggit ko kanina na binigay po ng doktor, ay siya po lahat ang nakakaalam niyan. So, siya po ang papaliwanag ng mga gamot. Ayan po. Iba't ibang klase po yung gamot niya. Merong sa high blood, merong sa sugar kasi tumataas din yung kanyang sugar. Tapos ay yung sa uric at saka yung iba naman, vitamins na yung iba niya. Tsaka yung pampalamig. Meron din siyang yung aspirin para sa, importante pala yun sa na-stroke, yung aspirin. Kasi para yata yun sa dugo, kung di ako nagkakamali, para hindi lumapot yung dugo. Kasi once na lumapot pala yung dugo, may possibility, tama ba? Yes, tama. Na ma-stroke ulit. Kaya dapat talaga, inaano talaga yung kanyang kalagayan, kung tama ba yung ang kanyang kondisyon. By the way, ito nga pala yung kanyang gamot. Kinamay ko na pero malinis yung kamay ko. Ito pala yung iniinom niyang gamot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na gamot pero yung iba doon ay vitamins. Ang kanyang gamot ay metformin para ma-maintain yung kanyang sugar na mababa, tama lang, normal, metformin. Tapos losartan, alam naman natin yung losartan kung saan sa high blood. At tapos aspirin para sa dugo, at tapos yung kanyang sa uric acid kasi minsan tumataas yung kanya. Ito yung Atenurix. Parang yun sa uric. Tapos yung iba vitamins na, ayan siya. Ayan, so yan po ang aking mga maintenance na po yung iba. Tapos yung iba naman, kagaya na sinabi ng aking therapist na aking may bahay, ayan po ay maintenance at vitamins ko na. At yan po ay araw-araw kong iniinom. Tapos ngayon po, doon sa gamot sa hindi ka makatulog, ayun po ay pinakonsulta ko sa doktor. At hayaan natin ang doktor magbigay ng tamang gamot para ikaw ay makatulog. Natural po yan sa na-stroke na talagang kagaya ko. Ako po ay pag madaling araw ay ako po umiihi. Kasi nga po ako po ay na-stroke dahil sa taas ng sugar. So ako po ay laging umiihi at umiihi po ako sa madaling araw at pagbalik ko po sa kama ay hirap na po ako makatulog.
Kaya ako po ay nagpakonsulta sa doktor at ako po binigyan niya ng lunas at yan po ay ang gamot na pampatulog yan. Yan po ay isa po. Hindi yung gamot talaga na pampatulog. Kaya mahalaga magpakonsulta rin sa doktor. At ako po ay nakakatulog na ng maayos. So, yan po ang aking sagot, Mr. Money January. Yan. Salamat po. Ang sunod po nating katanungan ay galing kay Grateful. Ang tanong po niya, paano niyo po na-prevent ang mga toes na hindi mag-curl habang naglalakad? Ano mga exercise na ginawa niyo? Yes, napakagandang tanong po niyan kasi lahat po ng na-stroke, nababago na lakad, kapag inihakba, kung minsan pumapatak ay yung gilid o kaya yung kabila, napapatapilok siya. At yan ay magdudulot pa ng pagkabali ng ma-injury lalo ang ating toes. So ang ginagawa ko po pag umaga ay ito po ay tinuro sa akin ng aking therapist na ginaganyan po. Ayan. Iniikot-ikot lang na ganyan. Tapos, maraming exercise kasi akong ginawa dito habang naglalakad. Tapos po, pag nakatayo, yung pong tumitiyad na ganyan. Ayan. Ayan, gumaganon po. Hip toe. Ayan. Ayan. At ayan ay pero nga po ay hindi pa rin masyadong yung sinasabing perfect ang patak ng akin pong sakong. Kailangan po kasi unang pumatak ay sakong. So, ako po ay hanggang ngayon ay gumagamit pa rin ng foot drop. At mahalaga rin na may foot drop para may tama ang pagpatak ng paa. Ito papakita ko po sa inyo yung foot drop. Gumagamit pa rin ako niyan hanggang ngayon. Ayan po. Mahalaga rin yung may sandals ka na ganito. Yung pagkakapitan nito, yan. Tapos siya, ay atras mong ganyan pag ikakabit. Ayan, para siya ay nakatingal lang ganyan. Pagkahakbang, una, sakong. Ayan, ito pong foot drop ay na-order din po ito sa Lazada. Meron pong mura, merong mahal. Ito pong sa akin, mumurahin lang. Kasi sa akin lang naman parang alalay na lang sa akin Ayun, ganun po ang aking ginawa. So, hindi ko rin po alam kung gaano na kayo katagal na na-stroke. Depende rin po kasi sa tagal na na-stroke. Ang kagandahan kasi, yung mga sinasabi ng doktor na 6 na buwan ay mas madaling makaka-recover. Pero hindi ibig sabihin nung pag lumampas ka ng 6 na buwan, ay ganyan ka na palagi. Ay hindi po totoo yun. Nakaka-recover din. Kasi nga ako nga 1 taon at kalahati ako bago ako bumalik sa ganito. Pero hindi siya not perfectly 100%. Ayan. So, nakakabalik din. Yung sinasabi nila 6 months, ano yun? Kasi nga, dapat maigalaw mo na ng bago mag 6 months. At yun, ang ibig sabihin, mas madali ang recovery. Yun lang. Pero yung lumampas ka ng 6 na buwan, medyo matagal lang recovery. Yun lang yun. Pero nakakabalik din, nakaka-recover din. So, yun. Maraming salamat po sa mga nag-comment at nagtanong. At nabigyan naman natin ng kasagutan. At disclaimer lamang po, ako po ay hindi isang doktor o professional therapist. Ang akin pong binabahagi sa inyo ay base lamang po sa aking experience, ayon din sa aking pagsasaliksik at mga nalalaman. Maging mapanuri din po tayo tungkol sa stroke. Dapat inaalam din natin kung ano mga dapat gawin. At yan po ang aking binabahagi sa inyo na galing din po sa aking therapist, na napakagaling din po naman ng aking therapist. At talaga namang ako na halos nabalik niya sa normal, bagamat kahit hindi 100%. At doon naman sa mga matatagal na stroke, na karamihan ng mga naglak na, mga nakabengkong,
naglak ng ganyan, wag pa rin po kayong mawawala ng pag-asa. Wag po tayong bibitaw. Basta lagi rin po natin gawin yung ating daily routine. At kung may bago kayong mga exercise na halimbawa na i-share ko sa inyo, ay isama nyo po sa daily routine. At ang lahat po ng paghihirap at pag-exercise na yan ay may gantimpala po yan. At makikita nyo ang pagbabago. Madali lang yan mga kapatid, mga ka-stroke. Importante rin na meron kayong goal. Ayan, ang ibig ko sabihin, halimbawa, gusto mong abutin ng iyong tenga, ng iyong na-stroke, ayan ganyan. Gusto mong abutin, ayan po, ay magagawa ninyo. Ayan. So, unti-unti lang po, yan ang inyong goal. Ang abutin, ang tenga, o kaya ay ang kamutin, ang kabilang bahagi ng inyong malakas na katawan na ikakamot ay ang mahinang bahagi. Ayan po, may goal po. Ayan. Inyo pong sundin yung goal na yan, tapos gawin nyo lagi yung inyong daily routine, ay magagawa ninyo yan. At syempre, habang ginagawa natin, ang mga bagay na yan, ay importante din na huwag tayong magpapatalo sa mga negativity. Ayan. Dapat always think positive. Laging isipin natin na tama, gagaling tayo. Ayan. Lagi nating isipin yon. At lalong pinaka-importante sa lahat ay huwag natin kakalimutan inumin ang ating maintenance na galing sa doktor. Ayan. At lagi rin po tayong magpapacheck up sa doktor na meron tayong mga schedule pagpapacheck up sa doktor. Mahalaga po ang nagpapatingin din sa doktor para kung pwedeng bawasan ang milligrams ng ating minimum na maintenance kung may pinagbabago ka, at magpa-lab test ka at pabasa rin sa doktor para na-check up nga ang ating laman loob kung mayroong diferensya. Sapagkat ang ating buhay na kagaya natin mga na-stroke, mga ka-stroke, ay dyan nakasalalay ang ating buhay sa pag-inom ng maintenance. Sapagkat danas na danas ko na ang pagpalya sa pag-inom ng maintenance, at dyan po ako na-stroke. At yan po ay nagsilbing aral na sa akin, kaya lagi na po akong uminom ng maintenance. Basta ito po ay lagi ko pong sinasabi sa inyo, exercise ang sagot sa ating mga matatagal nang na-stroke. At tayo po ay huwag mawawala ng pag-asa, huwag nating iintindihin yung sinasabi ng iba na porke tayo na-stroke ay malamang ay ganito na tayo lagi. Hindi po totoo yan. Kung tayo po ay hindi kikilos, ay talagang magiging permanente na tayong bengkong. Tutulungan din natin ang ating sarili at tayo makakabalik din sa ating pagka-normal na katawan. Magagamit natin ang mga tinamaan ng stroke at tayo po ay babangong muli. Basta galaw lang ng galaw, exercise, yung daily routine, gawin nyo. Ayan. At lahat ng yan ay may dudulot na maganda. Practice makes it perfect. Huwag kang susuko. Pag sumuko ka, wala na. So, maraming salamat sa panonood, mga ka-stroke. At yan po ang ating naibahagi sa inyo. Itong ating for today's video ay ang sagutin ng mga tanong, kagaya ng mga pagpapalakas na paa at saka ng kamay sa mga bago-bago pa na stroke. So, kung bago ko pa lang po sa aking channel, ay please subscribe at huwag nyo rin kalimutang i-like at inyo na rin i-share para ma-share natin ang ating mga experience at may bahagi natin sa mga kagaya nating na stroke na hindi nakakapag-therapy. So, maraming salamat po at lagi nyo pong tatandaan, tayo po ay gagaling, lalakas, titigas. So, maraming salamat po sa inyo lahat and I love you all.